Mag-aalas 9 na nang magbukas ang tindahan ni Jasmine. Napagod kasi siya sa shooting. Pagkatapos maiayos sa mga paninda, pumasok na muli sa loob ng bahay ang dalaga. Kailangan niyang magluto ng kanilang kakainin sa almusal at tanghalian nilang mag-anak. Maririnig naman niya kung may bibili kung iiwan niyang bukas ang pinto ng sala. Pag ganoong weekends, nanonood ng movie ang kanyang magulang kasama ang anak niya sa kwarto. Maluluto ng kaldereta at akmang titimplahan na ni Jasmine nang mapansing wala ng asin sa kusina. Humakbang siya papuntang tindahan nang makita niyang may isang lalaking nakatayo sa pintuan. Dahil sa nakapwestong araw sa likuran nito, hindi niya agad ito nakilala. Lumakad siyang papalapit. At nang mapagsinong panauhin ay agad na nakaramdam siya ng galit. "Bakit ka andito? Hindi ba sabi ko sa'yo na hindi mo makukuha ang anak ko?" Naramdaman niya na namula ang kanyang muka. "I want to see my daughter, Jasmine." May bagsik ang mga mata ni Jasmine. Hindi mo siya makikita. After all these years, namamayagpag ka sa Amerika, niho. Hindi mo siya kinumusta. Tapos ngayon pupunta ka rito para alamin kung napalaki ko nga ang bata. Napaka-irresponsable mong ama, Travis. Galit na saad ng dalaga. Ngumisi si Travis. "You're looking good, Jasmine." Mabilis na lumapit sa kanyang lalaki at kinabig siya papalapit dito. Hindi agad nakakilos ang dalaga. Huli na nang mamalayan niyang mabilis na paghalik sa kanyang mga labi ng dating nobyo. Inipon niyang lahat ng natitirang lakas sa kanyang katawan at malakas na itinulak ang lalaki. Isang malakas na sampal ang iginawad niya rito. "Get out!" Alam ni Travis na kahit anong gawin nito, hindi nito mapipilit si Jasmine. "Okay," malumanay na sabi ng lalaki. "Ngayon pagbibigyan kita. Pero sa susunod, I will take my daughter. Kung ayaw mo mangyari yon, you can tag along with her. I still find you very attractive, you know." Kumindat pa ito bago humakbang papalabas ng bahay. "I hate you!" Pahabol na sigaw ng dalaga. Nang marinig ang pagsara ng iron gate nila, ay nanlulumong napaupo ang dalaga sa sopa sa sala. Pagkatapos niyang makiusap noon kay Travis na huwag siyang iwan dahil sa kanyang kalagayan, ay tinalikuran pa rin siya ng lalaki. Nalaman na lamang niya mula sa isang common friend na pumunta na pala ito sa Canada. After 7 years of pain and hardship, there was no way she would give up Sabrina. Maaga pa lang ay nakina Patrick na si Cathy, nakasimangot. Halatang problemado, ngunit hindi muna ito pinansin ng binata. Kabisado niya si Cathy. Kapag kinukulit, lalong tumitiklo, pero wag mong pansinin at kusang maghahayag ng problema. Pagkatapos magdilig ng halaman, niyaya ni Patrick na pumasok ang teenager sa loob ng bahay. "Kain tayo ng breakfast." Hila ni Patrick sa braso ni Cathy. "Bakit? Hindi ka pa kumakain?" "Obvious ba?" Nakangiti na saad ng binata. Pagpasok sa sala, napansin ni Cathy ang kakaibang kaayusan niyon. "Wow, ang ganda! Ikaw bang nag-ayos nito, kuya?" Tuloy-tuloy silang naglakad papuntang dining room. "Hindi, no? Sino pa?" "Di si Noemi, ang masipag kong pamangkin." Lumingali nga si Cathy. "Saan nga palang babaeng yun, kuya?" Tulog pa. Umupo si Cathy sa dining table at tinanggal ang takip ng isa sa mga platong naroon. "Uy, may bacon pala rito. Pakain naman." "Sige lang." Dinampot ni Cathy ang bacon at ipinahinga ang mga siko sa ibabaw ng lamesa at kumain. "Baka gusto mo ng chocolate milk?" Alok ng binata. "Okay na to sa akin, kuya." Inilapag ni Patrick ang bacon na kinuha rin niya at pumunta sa kusina upang magtimpla ng chocolate milk. "Last call, chocolate milk?" Sumungaw sa pinto ang mukha niyang eksaheradong nakangiti. Natawa naman si Cathy. "Nakakagulat ka naman. Sige na nga." Ilang saglit lamang ang lumipas at bumalik na siya. May hawak na 2 mainit na mug na may lamang tsokolate. Ganoon sila palagi. Tuwing walang klase si Cathy ay maghapong nakatambay ito sa kanila. Palibhasa best friend ng dalagang pamangkin. Tulad ng inaasahan ng ilapag ni Patrick ang chocolate milk sa harap ng teenager, tumingala ito sa kanya. "May problema ako, kuya." At nangalumbaba ito. "What else is new?" "Kuya naman feeling mo ba parang sinalo ko ng lahat ng mga problema sa earth na to?" "Binibiro ka lang." Humila ng silya si Patrick at naupo sa harap ng teenager. "So what's the problem?" "As usual, ang aking madrasta. Sukat ba namang naunahan ako sa pakikipag-usap kay Tita Minda? Hindi pumayag si Tita na sa kanya ako tumira." Napabuntong hininga si Patrick. Naaawa man siya sa teenager, wala naman siyang magawa.
For now, mag-ship ka sa computer science. Pag nakatapos ka na, saka mabalik ka ng fine arts. Nanlaki ang mga mata nito. But I don't want to waste time. You are not wasting your time. If you stop studying now, that is wasting time. Napailing si Cathy tanda ng pagpoprotesta. Pagkaway lumapit ito kay Patrick. Kuya, pwede mo ba akong ampunin sandali? Munti ka nang mabitawan ng binatang hawak na mag. I know that you will never desert me. Kukunin ko ang mga damit ko mamaya. Namilog ang mga mata ni Patrick sa pagkabigla. Ngunit di konting sentence ay hindi siya nagsalita. Lalong hindi nakatanggi ang binata nang marinig ang gising na palang si Noemi na sa bahay nila titira pansamantala si Cathy. Kesa magpagala-gala ka, dito ka na nga lang. Safe pa. Tuwang-tuwang sabi nito. Nakaawang ang bibig na napatango na lamang ang walang nagawang si Patrick. Hitting two birds in one stone. Nasabi ni Cathy sa sarili. Walang kaalam-alam si Patrick sa ideyang naglalaro sa isip ng dalagita. Nagulat si Jasmine nang biglang sumulpot si Arvin sa harap ng kanyang tindahan. Napasugod ka. May magandang balita ako. Balita? Oo, kaya papasukin mo na ako, no? Binuksan ni Jasmine ang iron gate at pinapasok ang kaibigan. Pinaupo ito sa isang bakanting upuan sa may tindahan. Hindi maganda tuto si Arvin sa pagbabalitang nadagdagan ng kanyang shooting days dahil gusto siyang bigyan ng direktor ng mas magandang exposure. Thank you, Arvin. Akmang yayakapin ni Jasmine ang kaibigan, ngunit pinigil siya ng lalaki. Meron pa? Meron pa? Ibi-build up daw siya ng direktor dahil na-impress sa kanyang performance. Kukunin daw siya muli sa susunod na proyekto ng Studio Films Productions. Hindi naman makapaniwala si Jasmine. Kaya tuluyan na niyang nayakap ang kaibigan. Teka, hindi ako makahinga. Bitawan mo muna ako at alam mo ba kung anong susunod na proyektong yun? Umiling si Jasmine. Dahil sa nag-inarte si Eloisa sa presyo sa kanyang susunod na pelikula, nagkaroon ng desisyon na humanap ng isang bagong muka. Naisip ka ni Direk Leonard. And he's recommending you para itambal kay Dominic Chavez. Galing mo! Half contract ka na! Mother, kumikislap ng iyong bituin. Dahil sa nag-uumapaw na galak na paluha si Jasmine, sa wakas matutupad na rin niya ang pangarap na mabigyan ng magandang kinabukasan si Sabrina. Higit kailanman maaari niyang ipakita kay Travis na kaya niyang itaguyod ang anak. Lumingali nga si Arvin at dinampot ang isang tissue paper na tinda ni Jasmine at inabot sa kanya. Our line producer wants to see you in his office next week. Ito na ang sagot sa financial stability na pinapangarap mo, Jasmine. Arvin, I cannot thank you enough. Pinunasan ni Jasmine ang mga luha sa mga mata. Pagkatapos ng balitaan, pinag-usapan nilang image na gagawin nito para sa kanya. Sinabi rin nito na hindi pa muna dapat i-expose na isa siyang dalagang ina. Importanteng wala munang alam ang publiko sa status ng dalaga. Kahit naiilang ay pumayag si Jasmine sa ganoong arrangement for the meantime. Sleep na, anak. Masuyong hinalikan ni Jasmine ang anak sa noo. Hinawakan siya ni Sabrina sa mukha at nag-request na roon na lamang siya matulog sa tabi nito. Maybe tomorrow, Mama has to do something pa. What naman? You are always working and working eh. Hinaplos ni Jasmine ang makintab na buhok ng anak. If I don't work, we will have nothing to eat. Ask help from my Papa Jesus, Mommy. Hindi agad nakasagot si Jasmine. Pagkaway na pabuntong hininga. Sa kabila ng masmus na isipan nito, ang bata pang nagpaalala ng mga bagay na minsay nalilimutan niya. I will, anak. Nahihiyang nginitian niyang anak. Oh, good night na kay Mama. Pilit na inabot ni Sabrina ang mukha niya upang halikan sa pisngi, kaya't inilapit niya ang kanyang mukha. Love you, Mommy. Anito. Love you, anak. Ganti niya. Ganoon sila gabi-gabi ng anak, palagi nagkwekwentuhan, naglalambingan. Kahit pagod, binibigyan pa rin niya ng quality time ang bata. Hinintay muna niyang lumalim ang paghinga ng anak upang masigurong natutulog na ito. Pagkatapos tumayo mula sa gilid ng kama ng anak at saka iniop ang ilaw sa entrance ng pinto. Kakapasok lang niya sa kanyang silid ng tumunog ang telepono. Dinampot ng dalagang receiver at humiga sa kama. Hello? Tita? Who's this? Cathy, still remember me? Yes, Cathy, napatawag ka. Wala lang po. Nangungumusta lang, tita. Andito ako ngayon sa bahay ng older friend ko kasi naglayas ako kanina.
Nagulat si Jasmine sa kaswal na pagbabalita ng teenager. Ano? Pero okay lang, tita. Kasi safe naman ako rito kina Kuya Patrick. Dito muna niya ako pinapagstay. Kapatid mo ba yung sinasabi mong lalaki? No, tita. Kuya Patrick, ang kuya ng lahat dito sa Linville Subdivision. Mabait siya at binata. May ibig ipahiwatig ang sinabing yun ni Cathy. Kahit pa, hindi mo kaano-ano ang lalaking sinasabi mo. At saka, hindi magandang tingnan na nakikitira ka sa bahay niya. Tita, share kami ng room ng best friend kong si Noemi na pamangkin ni Kuya Patrick. Siya rin ang katabi kong matulog. Another thing, super bait, cool at napaka-gentleman ni Kuya. Kaya naman daw niya akong suportahan. What does he do for a living? At mukhang napaka-generous ng kaibigan mo. May 4-door apartment si Kuya. Pamana ng lolo niya sa kanya. Aside from that, nagkukumpuni siya ng mga kotse o kaya nag-a-assemble ng race car for a certain company. At saka alam mo, napaka-cute niya at saka napaka-comforting na tao. At marami pang at saka, I tell you tita, you should meet him someday. Hindi ka agad nakapag-react si Jasmine sa huling sinabi ni Cathy. Tita, malapit ba kayo sa Cubao? Oo, bakit mo natanong? Tamang-tama. Bakit? Kasi tita, pupunta ako sa bahay ng ninang ko sa Cubao. Kung okay sa'yo, dadaanan kita. Sure, kailan mo balak? Isang mababang tinig ng lalaki ang narinig ng dalaga sa background. May kung anong hatid na kaba ang tinig na yon. Cathy, gabi na. Matulog ka na. Sabi ng lalaki. Lalong nag-alpasan ng tibok ng puso ni Jasmine. Sige tita, I will call you up na lang uli para sabihin kung kailan. Pinapatulog na ako ni Kuya. Take care, bye! Binaba ni Jasmine ang telepono. Minasdan ng instrumento nagbibigay daan upang marinig niya ang tinig ng isang estranghero. Nakakapagtaka. Tinig lamang ay nagbigay na sa kanya ng walang pagsidlang kasiyahan. Sino pa yung kausap mo hindi mo na ipagpabukas na lang? Kuryosidad ang nagtulak kay Patrick na magtanong sa teenager. May ibig sabihin ng mga ngiti ni Cathy. Wala lang. At ipinatong nitong mga paa sa ibabaw ng center table ng sala set na kinauupuan. Kuya, bakante ka ba sa isang araw? Baka, bakit? Umupo si Patrick sa isang single seater na nasa harapan ni Cathy upang pumili ng magazine na babasahin para antukin. Kasi magpapasama sana ako sa'yo sa Cubao, sa tita ko. Dadaanan ko na rin ang isang friend ko. Tutal malapit lang naman ang bahay nun sa Cubao eh. Pwede, kuya? Pag bakante ako, bakit hindi? Sino bang kaibigan yung dadaanan mo? Si Tita Jasmine, yung babaeng na-meet ko sa shooting. Gusto ko sanang kunan ng picture para ma-drawing ko. Kailangan ko kasi ng magandang subject. Walang nakitang pagbabago sa ekspresyon ng binata. Sabi ko maganda si Tita Jasmine, kaya siyang napili kong subject. Mas nilakasan pa nitong pagsasalita. Ano naman kung maganda? Manhid ka talaga. Bulong nito sa sarili. Marahil ay napalakas ang pagsasalita kaya't narinig ni Patrick. Anong manhid ang sinasabi mo dyan? Meaning bagay kayo, ganun. Inis na sabi ni Cathy. Napailing na lamang si Patrick sa kaibigan. Sino namang nagsabi sa'yo ng ganyan? Please lang, wag mo na lang banggitin ang pangalan ng babaeng manloloko, okay? Bakit kailangan mo pang dumayo sa malayo para kumuha lang ng subject? Ang dami namang magaganda rito sa Antipolo ah. Kasi po, first of all, artista si Tita Jasmine. Second, impressive ang charcoal sketch ko sa kanya. Maraming magpapagawa sa akin. Therefore, magkakaroon ako ng extra money para naman hindi ako maging pabigat sa'yo. Di ba good idea yon? Mula sa hawak ng mga magazine ay lumipad ang tingin ni Patrick kay Cathy na nooy may ibig sabihin ng matamis na ngiti. Naningkit ang mga mata ni Patrick. Totoong yun ang dahilan? At dahil alam ng teenager na ang ekspresyon na yun ay nangangahulugang alam niyang nasa isip nito, ang kaninang ngiti lamang ay unti-unting nagkatunog, lalong pinasingkit ng lalaki ang kanyang mga mata. Bakit ganyan ang tingin mo sa akin ha, kuya? Nakahalukip-kip ang teenager. Is there anything wrong? Mas ikaw ang nakakaalam ng sagot sa tanong mo, di ba? Nagbago si Cathy ng posisyon at dumausdos ng upo sa sopa. Isinandal ang batok sa sandalan at tumitig sa kisame. How exciting! Ewan ko sa'yo.
Kumuha siya ng isa pang magazine upang ituon ng atensyon sa pagbabasa. Ewan pala ha. Tingnan natin kung hindi ka maging super bait sa akin once na nakilala mo si Tita Jasmine. Natatawa na saad ni Cathy sa sarili. Ano kaya ang magiging reaksyon ni Patrick sa unang pagkikita nila ni Jasmine? At dito na po nagtatapos ang kabanata ng ating kwento. Please like, share, subscribe for more updates. Maraming salamat po.